Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Batiin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang masigabong palakpakan sa pagtanggap natin sa banal na Espiritu sa dakong ito. Masaya po ba kayong lahat? Amen. Marapat na tayo laging masaya sapagkat nandito tayo sa dakong lugar kung saan bumababa ang ating Panginoon upang ibigay sa atin ang kapayapaan, kagalakan at higit sa lahat ang kagalingan ng ating kaluluwa na ang bawat isa ay minimithi na makamtan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pagbabahaginan, nais ko lamang pong tawagin ang isang may kaarawan ngayon upang papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon at dumating na naman ang kanyang kaarawan sa araw na ito. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Aida Manyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Tunay nga pong buhay na buhay siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pagbati. At talaga pong tunay na tunay, napakasarap mag-birthday dito sa Dambana. Dahil ko pa po ang naglitsyo ng baka at baboy sa dami ng bumati at nagmamahal. Napipil ko po yung bati nila, yung halik nila na talagang ako'y minamahal. Tunay nga po, mahal na mahal ako ng Diyos. Bakit nga po ba sinabi kong mahal na mahal ako ng Diyos? 4 na taon na po ngayong buwan na to nang ako'y muling akayin sa dakong ito. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, mayroon po akong karamdaman na kung tawagin ng doktor ay pneumothorax. Pero sa dakong banal, sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa kataon ng mahal na apo, wala po akong karamdaman. Naging kaparaanan lamang po ng Ama upang ako'y akayin sa daang matuwid, sabi nga po. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya dahil sa pag-akay niya sa akin, eto po ako ngayon, malakas na malakas. Hindi ko kailangan kung ano-ano pang turok na gamot. Hindi ko na kailangan ng tubo sa likod. Hindi ko na kailangan bumili ng kung ano-ano at gumastos at masakitan ang lupang katawan. Amen po ba? Tunay nga po, isa ako sa mapalad. Dahil sa pagdako ko sa dakong banal, napakaraming biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Unang-una po, kagalingan ng kaluluwa. Ngayon, medyo nagkakaroon ka ng konting pagdaramdam sa kapwa, subalit nagkakaroon po yun ng paghilom, basta't yun po ay inialay mo sa Diyos. Nakikita ko po yung classmate ko nung high school. Nakita kami kahapon, sabi ko, manalig ka. Yung karamdaman mo, simple lang yan. Di tulad nung karamdaman ko, tingnan mo ngayon, masaya ako. Tunay nga po, ang Diyos ay mapagmahal. Damang-dama ko po yung pagmamahal niya sa akin. Subalit sabi nga, sa bawat paglapit mo, ang kalaban ay laging nandyan. Sa aking paglilingkod bilang isang mapalad na miyembro ng koro, pagamat ang boses ko po ay gumaganda lamang pagkasama yung mga kasamahan kong magaganda ang boses, meron din po mga pagdalisay, katulad nga po kanina, sa totoo lang, aawit kami sa patay sa Minalin. Sinusubukan ako kung ako'y tutuloy na sumama. Kasi nga po, pinasama ang pakiramdam ko. Damdam ko yun kasi lagi ang presyon ko 110/80 lang. 100/80. Pag nag 120, 130, iba na po pakiramdam ko. Sabalit kanina talagang naramdaman ko iba. Sabi ko, tinutokso mo ba ako upang ako'y wag tumalima sa atas ng Panginoon na sumamang umawit? Gumayak po ako pagdating ko dito, nagpa-presyon. 140/90 ang aking presyon. Diyos ko, purihin ng Diyos, nandyan si Apo Consing nung pagdako ko. Sabi niya, kaya mo ba? Medyo may pag-aalinlangan po na sinabi ko, siguro po, pero dapat pag-angkin po yon. So sabi ko, kaya ko po, Apo. So ayun, tumuloy po kami, nagpunta kami ng Minalin. Salamat po sa Diyos, ginabayan naman ako. Masaya kami. Pag uwi ko maaga pa, ayan na naman, tutuksuhin na naman ako ng dyablo kasi nakauwi pa po ako saglit sa bahay dahil maaga pa. Nahiga po ako dahil damdam ko, nalalata ako. Sabi ko, aba, tinutukso na naman ako ng dyablo. Bakit po? Kasi sabi ko, birthday ko, pagkakataon ko na, magsishare ako, kailangan ibahagi ko ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ko. Pero kung ako mahihiga dito, hindi ko po yun maipapahayag. Amen po ba?
So tumayo po ako, nagbihis, salamat sa Diyos. Eto ko ngayon, nakatindig sa harapan. Tamang may panlalata, subalit nandun po yung kalakasan. At buhay na buhay po yung isip at kalooban at galak na galak ang puso ko. Sabi ko na nga ba kay Guru pagkakataon ko na, total birthday ko naman, gusto kong umawit sa Panginoon. Kasi 4 na taon na po akong member ng choir, hindi pa po ako umawit minsan man sa harapan, maliban kong grupo. Sabi ko, sa kadakilaan ng Diyos, gusto kong magpuri, magpasalamat sa Kanya dahil eto nga po ako, buhay na buhay. Ang mga anak ko, ginagabayan. Ang buong pamilya ko, ginagabayan. May mga pagsubok, subalit sa daglian lang pong nagkakaroon ng kaparaanan, daglian lamang yung nalulutas at kagalakan ng kapalit. Ganun po yon. So gusto ko pong magpasalamat sa Diyos. Samahan niyo po ako at sabayan kung kaya niyo. Kung hindi ko po makaya yung kuya Ate Glo, patawad. Salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Papurit pasalamat po sa iyo, Diyos na buhay. Maraming salamat po at muli magandang umaga. Salamat.
Salamat po kapatid. Nasiyahan po ba kayo sa ihinandog ng ating kapatid sa inyong lahat? Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Ano po ba ang nakuha natin sa kanyang awitin? Salamat sa iyo at aming Panginoon. Ibig sabihin po, sa kanyang natanggap sa banal na Espiritu, sa pananahan niya sa dakong ito, pwede po bang paki-off yung cellphone? Sa kanyang nakantan sa dakong ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tunay na kagalakan, kapayapaan, kapanatagan ng kanyang isipan, ang kanyang nadarama. Kaya isinusulit niya sa Panginoon ang kanyang walang hanggang papuri at pasasalamat. Salamat po kapatid at maligayang kaarawan. Ngayon po, bago ko simulan ang topic na nais kong ibahagi at pagsalu-salunan natin ngayong umagang ito, upang lalo pa nating makilala ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, bayaan niyo po munang pakinggan niyo ang isang awitin kung saan inilalarawan ng natin o nais natin gawin na tumalima tayo sa ating Panginoon kung ano ang nais niya sa bawat isa sa ating bilang dinala niya sa dakong ito o bilang alagad, bilang kaps o bilang tagasunod, bilang tagapasyente pasyente na nakatanggap sa dakong ito. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Gloria upang awitin ang isang awit na bumabalot sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin siya. Buhay ang Diyos. Okay, muli po, pakinggan niyo po ang awitin na alay natin para sa ating Panginoon sa kanyang panawagan. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my mind. Here is my heart. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Ama, ako'y naririto dahil sa
panawagan mo. Buhay ko'y inalay sa'yo, bagal man ang puso ko, dahil sa ako'y nag-aalay sa'yo. Buong buhay katauhan ko, ganito ang puso ko, inaalay sa'yo. Kaya pakinggan mo, panambitan nito, Ama, pakinggan mo, pagsamo ko'y sa'yo, bilang pag-aalay sa'yo, sa panawagan mo. Salamat po, kapatid. Ninamnam po ba niyo ang awitin ng ating kapatid? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung pong pinakamalakas na palakpak niyo para sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat sa pagbibigay puri at karangalan sa ating Panginoon. Ngayon po, umpisahan natin ang ating pagbabahagi kung paano nga ba tayo ang humilya ngayong araw na ito, kung paano nga ang isang guro ay mas mataas kaysa sa kanyang estudyante at ang amo mas mataas kaysa sa kanyang alipin. Amen po ba? Bilang tayo ay narito at dinala sa dakong ito, ang ating guro ay ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba? At sa pamamagitan ng aral ng binibigay sa atin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tayo ay natututo at natututo. Amen po ba? At sa ating natututunan, marapat lamang na sa tuwina ay nagpapasakop tayo sa ating guro. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat hindi tayo pwedeng lumagpas sa ating guro, sapagkat ang talino ng guro ay hindi talino ng estudyante. Amen po ba? Kaya marapat natin sundin, tupdin kung ano ang inihahayag o ano ang inaaral sa atin ng banal na espiritu upang makamtan natin kung bakit nga ba tayo nag-aaral at kung ano ang nais nating makamtang diploma pagdating ng takda. Amen po ba? At iyon ay makakamtan lang natin ang diploma na yon sa pamamagitan ng masusing pagsunod, pagtalima, pagtanggap sa aral na ibinibigay ng guro natin. Ayon ay ang banal na espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa ating buhay pananampalataya, bilang andito na tayo sa dakong ito at nag-aaral sa pamamagitan ng salita ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang bawat pagluwal ng kanyang salita, ito ay dapat nating itimo sa ating puso sapagkat bawat isa sa atin ay may gustong marating sa buhay, gustong maabot. Sa larangan ng pag-aaral, maraming kursong tinatakbo tayo upang makagraduate. Subalit sa pagkabanalan, tayo ay narito, isa lang ang minimithi natin, ang makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At sa pamamagitan ng nakamtan natin sa dakong ito, paano nga ba natin isinusulit? O pag nag-e-exam tayo, paano natin isinusulit sa ating Panginoon ang ating natutunan sa dakong ito? Paano natin sa ating buhay ipinapahayag o binibigay sa ating kapwa? Ano na ba ang natutunan natin upang makapasa tayo sa bawat exam na ibinibigay sa atin ng banal na espiritu bilang ating guro sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching? Ngayon po, tatawag ako ng isang alagad upang kung paano nga niya ibinabalik ang kanyang natutunan at ipinamamahagi at ipinadadama sa ating kapwa ang kanyang natutunan sa banal na espiritu upang magkaroon kayo ng
malalim na pagninilay at upang makilala niyo pa ang buhay na Diyos na kailangan natin sa ating buhay. Tinatawagan ko po ang Mother of the House, ang aking kapatid na Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banal, ikay paglingkuran ng buong katapatan, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, na sa amin ay iyong binigay, upang matutunan namin ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon, sa bawat araw, sa bawat oras, kailanman hindi siya nawawalay. Bagkos sa bawat araw ay patuloy nating mararamdaman na tayo'y kanyang minamahal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Paano ko ba isinusulit sa ating Panginoon at paano ko maisusulit sa Kanya ang kabutihang loob at kagandahang loob po niya sa paghirang po niya sa akin sa dakong ito? Alam niyo po mga kapatid, hirap tupdin kung walang bahagi, kung walang kaukulang gaganap sa iyo sa katauhan mo. Bakit ito ang sinambit ko sa inyo? Sapagkat walang makatutupad ng ganito kung bilang pagkatao ka lang. Amen po ba yun? Ang makatutupad lang nito para makapagsulit ka sa ating Panginoon ay kapag nabuhay kang muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen po ba yun? Amen po ba ang Diyos? Magwawalang taon po na paglilingkod sa susunod na taon, April 5, 8 taon na po akong alagad sa dakong ito. Sabi ko nga po sa inyo, ang kagandahang loob at kabutihang loob ng ating Panginoon ay nakuha ko, natanggap ko na. Kumbaga po, sa puso ko, naramdaman ko na kung ano yung ginampanan niya sa buhay ko at ginagampanan pa niya sa kasalukuyan sa buhay ko. Kaya bilang isang alagad, wala man pong mga karangyaan na masisilayan ng sinuman, subalit ang pagsusumikap at pagsusumakit na makatalima sa atas. Yung salitang atas ay napakahalaga na kailangang pahalagahan ng bawat isa, lingkod ka man, at tagasunod ka man, o dili kaya ay kung ano man ang kalalagayan mo sa sarili mo na tinanggap mo ang Diyos. Sapagkat sa dakong ito, doon ko po natutunan na sa larangan po ng pagtupad at pagsunod sa ating Panginoon, ito'y hindi payabangan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kundi sa aking pagninilay po, simple lang na makatupad sa Diyos sa pinakapayak at simple ring paraan na dulot niya sa buhay mo na hindi mo ipagkakait sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa kalalagayan ko po ngayon, nasa unang bilang isang alagad, nagkaroon po ako ng takot, ng sinambit po na may atas na ako'y magiging Mother of the House. Sabi ko nga po sa unang patutuo ko, anong gagawin ko at paano ko gagawin. Subalit, yun po ay salitang tao lang po, sapagkat hindi ko pa alam ang kalaliman na nasa ng Panginoon para tumupad ako sa Kanya. At sa dakong ito, mga kapatid, alam niyo po, yung kalaliman po pala na yon ay ikaw mismo makatutukla sa sarili mo kapag tuwiran mong nakipagdiig sa Diyos at marinig mo ang tinig niya kung anong nasa niya para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko nga po, sa pagninilay po, minsan maaaring magkamali ka rin sapagkat kung ang magiging damdamin mo sa pagtupad at paglilingkod ay magiging daan lamang ng kayabangan mo at paimbabaw na alam mo na ang tungkol sa Diyos, alam niyo po hindi kayo tatagal. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At para ka lang alon sa dagat na gusto mo ngayon, bukas ayaw mo na. Subalit salamat sa Diyos sapagkat sa aking alaala at sa pagbabalik tanaw sa bawat lumipas na taon sa dakong ito, ang ipinunlang pag-ibig ng Diyos sa akin ay hindi pagkasawa, kundi ng tuwiran kong naramdaman ang kalaliman ng kanyang pag-ibig sa akin, na ako'y kanyang pinangalagaan, hindi niya ako pinabayaan, simula pagkabata pa hanggang sa sinapupunan pa lang ako ng aking magulang. Wala akong maipantay na salita o gawa para maibalik ko sa kanya, kundi sa napakasimple kong kalagayan ay maibabalik ko sa kanya ng buong pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Damhin niyo po ngayon sa puso ko,
ang katotohanan na sinasambit ko po sa inyo, sapagkat sabi ko nga po sa inyo, kami mga alagad, kailangan sa tuwina nasisilayan niyo po kaming may galak. Kailangan sa tuwina nasisilayan niyo po kaming okay lang kami, relax kami, sapagkat yun po ang tinuturo sa amin ng banal na Espiritu, higit lalo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Subalit, sa kalaliman po nito, sa likod po nito, marami po kaming pinagdaraanan na kung bilang pagkatao ka, sigurado madadapa ka na. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko nga po sa inyo, ang karamdaman, ang mga alagad ay hindi exempted. At isa na po ako doon. Nasabi ko nga sa tuwing binubulong ko kay Mami Beth at sa ibang mga alagad, nag-drain na naman ako. Subalit sabi ko, pinanaligan ko na ako'y magmiminopause na sapagkat malapit na ako mag-50. Subalit purihin ang ating Panginoon sapagkat sabi nga ng mga tao, ang mga alagad ni Apo Kunching ay hindi tumatanda kagaya ni Apo Kunching. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, kung paano ang, sabi ko nga sa inyo, nung Lunes po, nag-start po ako na 2 times po ako nag-means. Nag-means po ako ng 2 times. Every month, halos 2 beses, tapos may extra pa. At yung extra na yon, hindi po siya masasabi na menstruation, kundi talagang dugo na lumalabas sa'yo. Subalit purihin ang ating Panginoon, sapagkat kung nakikita po ako ng mga kapatid kong alaga, katabi ako ni Mami Beth at ni Apo, nung misa, sumasayaw pa po ako sa galak, sapagkat ayaw kong maramdaman ang sakit ng aking mga puson tuwing bumabagsak ang mga dugo na lumalabas. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? At ngayon po, salamat sa Ama, purihin siya, sapagkat sa pamamagitan ng tubig, uminom ka lang ng uminom, ang kinin mong nililinisan ka ng Diyos, walang mababanaag na sakit sa iyong katauhan, bagkos ang sa tuwin ay mararamdaman mo, galak pa rin sa bawat araw. Boy po ba, Diyos? Kaya sa dakong ito mga kapatid, wala akong maibabalik sa Diyos, kundi husgahan man ako ng lahat ng nasa harapan ngayon, subalit bukal sa puso ko na ang maibabalik ko lang po sa Kanya ay ang napakasimple ko pong pagtupad at napakapayak ko pong kalagayan sa aking buhay na maibalik ko po sa Kanya ng buong buo, ng buong pag-ibig na siya'y paglingkuran sa dakong ito. Na sa kabila ng mga pinagdaraanan, sabi ko nga po sa inyo, laging may galak sa bawat labi ng mga tumutupad ng may katapatan. Walang dulang isip, walang sakit ng kalooban, bagkos naririnig ko ang tinig ng Diyos kung paano siya nagagalak sa bawat pagtupad ng sinuman at sa aking pagtupad. Sapagkat, sabi nga ni Mami Beth, napakasarap palang makipag-unwan-unwan. Opo, sapagkat sa oras po na yon na makipag-unwan-unwan ka sa ating Panginoon, alam niyo po, kung hindi po na-appreciate ng tao yung ginagawa niyo po, tumuloy lang po kayo, kahit hindi po nila nabibigyan ng pansin. Ang mahalaga, kapag nakipagtapat ka na sa Diyos, maririnig po niya ang tinig niya. Maririnig niyo ang tinig niya na ang ginagampanan mong mabuti, kalugod-lugod sa Kanya. Boy po ba, Diyos? Kaya sa bawat araw po, sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay bukas ang aming mga tenga upang makinig sa bawat mensahe ng ating Panginoon, na alam ko po bilang isang alagad, na ang aming kaalaman bilang isang alagad, bilang isang hinirang ay hindi pa sapat upang kami po ay magsolo o dili kaya ay gumawa ng sarili naming mithiin bilang mga hinirang, sapagkat nananalig po ako sa Ama na ang lahat ay takda. Kaya sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung paano po kami nagsusumigaw sa tuwina, sa bawat naming naririnig, kapag nangungusap ang banal na Espiritu sa Kanyang katauhan, napupuspos po kami ng galak, sapagkat alam po namin na hindi kami naliligaw sa aming isip, kundi kung paano nagbabahagi ang banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, yun din po ang naririnig na tinig namin, na alam po namin na ang Diyos ang nangungusap sa bawat isa. Boy po ba, Diyos? Kaya, kapag ang Diyos na ang nangusap sa'yo, may isusulit mo na ang lahat. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon, kailanman ay hindi nakikipaglulukuhan. Ang ating Panginoon, kapag nagsabi siya sa'yo, tapat siya. Amen? Nasabi nga ng aking kapatid na Pearl, mahal na kapatid ko, sabi niya sa akin, wag mo lang susubukin na ikaw ay datala ng Espiritu na may galit ka sa puso mo. Sapagkat ako mismo ang magsasabi sa'yo, hindi ka totoong lingkod. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Ganyan po katindi ang pinagdadaanan ko.
kapwa ko alagad, susuriin ka, subalit ang pagsusuri nila'y katotohanan. Amen po ba yun? Kaya ang sabi ni kapatid na Pearl, di baling pagsabihan mo ako na mula sa Diyos na masasaktan ako, huwag mo lang akong i-comfort sa kasinungalingan mo. Amen po ba yun? Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, katotohanan po, hindi mo maaring lingapin ang isang tao sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kundi, di baling masaktan, basta katotohanan mo lang yung sinasambit mo na mabubuksan ang diwa niya, mararamdaman ang puso niya, at mababago ang buong pagkatao niya. Boy po ba, Diyos? Kaya sa bawat araw po, sa dakong ito, sabi ko nga po sa inyo, ako bilang tao, kapag ako'y nagninilay mag-isa, at aangkinin ko lang ng oras na yun ay tao ako, hindi ko makikita ang mali ko. Subalit, salamat sa Diyos, sapagkat hindi niya ako ginawang bingi. Kapag nakikipagniig po, alam ko ginagawa rin po ng mga alagad sa gabi, pinai-evaluate ko po ang sarili ko sa Diyos at naririnig ko ang tinig niya kung anong ayaw niya sa akin. At kapag sinambit po niya yon, kung ano yung ayaw niya sa akin, sa susunod na araw hindi ko nagagawin. Boy po ba, Diyos? Ano po yon? Sa totoo lang po, bilang isang ina, hindi maiwasan, may alaga po ako maliit, di ba po? Isang araw nagkasala po ako. Sadya po talagang doon ko po natuklasan at higit na nakita ng ang pagkilos ng kalaban sa mga lingkod niyang matapat ay nasa tabi lang, hindi lumilisan. Amen po ba yun? Ang binabantayan lang po ng kalaban ay ang katapatan mo. Amen? Boy po ba, Diyos? Sapagkat kapag alam niyang sobrang tapat ka na sa Diyos, naroon na yung gagawa na ngayon siya kulang siya sa pansin eh. Yung demonyo, kulang sa pansin yan. Kaya gagawa po siya ng kaukulan para mapansin mo siya. Hindi man siya makalaban sa sarili mo, gagamitin ngayon yung mga mahal mo sa buhay. At kapag ginamit na yung mga mahal mo sa buhay, doon ka ngayon magkaroon ng higit na katatagan sapagkat maaari kang malinlang. Boy po bang Diyos? Alam niyo po, isang araw, nagkaroon ako ng kasalanan. Ito po ay public na sasabihin ko po sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko inililihim kung ano yung buhay ko at ginagampanan ko. Na sabi nga ni kapatid na Pearl, kapag tinutuwid po niya ako, tinatanggap ko po yun. Sapagkat itinuturing ko po na ang bawat alagad na nagtutuwid sa kapwa alagad mula sa Diyos. Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Subalit ang isang hinirang na hindi nagpapatuwid na alam niyang mula sa Diyos, hindi yun mula sa Diyos. Boy po ba, Diyos? Kaya mga kapatid, ito ang nakita ko po, nagkaroon pa ako ng kasalanan. Sabi po ng alaga ko, Mami, ayaw ko pong umaalis ka sa tabi ko. Siyempre po, isipin nyo na kaagad, magandang salita. Siyempre, ang isipin ko bilang tao, mahal na mahal ako ng alaga ko. Subalit kung hindi mo masusuri, sa oras na nagsabi siya sa'yo na ayaw niyang umalis sa tabi mo, oras na ng paglilingkod ko. Pag pinagbigyan ko siya bilang tao, hindi ako makapaglilingkod. Di ba galing sa kalaban yon? Boy po ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun pala, makikita mo na kung paano mo ngayon gagamitin yung karunungan na binahagi sa iyo ng Diyos. Bakit ko po ito binabalik? Binahayag sa inyo, sapagkat ganito po kami mga alagad magsulit sa Diyos. Ayaw po namin na magabi ang Diyos sa puso namin. Kung dahil lang sa aming mga minamahal, kung dahil lang sa aming mga kaibigan, kung dahil lang sa aming mga asawa, ay wala pa nga pala akong asawa. Boy po ba, Diyos? Alam niyo po, nagpatawa lang po ako, totoo po yun, sapagkat ang pasubalingan ng Ama, napakasarap na kapag tumupad ka sa pagsusulit mo sa ating Panginoon ng mabuti sa ginawa niya sa iyo, para ka nang nakipag-aido sa asawa mo kapag naglingkod ka sa Diyos. Boy po ba, Diyos? Kaya sa oras mo na nagkaroon pa ako ng kasalanan, iiwanan kita, maglilingkod ako. Pagbalik na naman po, eto na, Mami, tututbrush mo ako O sige ka ako, anak. Ay medyo mainit. Mainit yung ulo ko. Medyo may konting init ang ulo ko. Bakit? Napakarami ko pong kate. Di ba pinatutuo ko na po sa inyo? Nagbumalik ako? Bumalik po yun. Ganun po si kalaban. Parang gusto po niyang ako ilisin sa dami ng kate sa aking ilalim ng ganito. Subalit salamat sa Diyos. Alam niyo po ang ginawa ko kagabi. Sa sobrang sabi ko, kapatid na Pearl, sobrang na talagang kate. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Pinaghalo-halo ko pong hinugasan ng kalamansi. Serpentina, sari-sari na siya. Sabi ko, mamatay ka dyan sa Satanas at mawawala ka rin. Gayon po, impis na po. Buhay po ba, Diyos? Kaya pagkatapos po noon, sabi ko, ayaw akong tantanan sa katawan ko. Subalit yun po ay isang pagdalisay pa rin ng ating Panginoon. Titingnan ka niya kung hanggang saan ka makapagtimpi.
Nang gabi po na yon, syempre po, ang dami pong Makati, mainit. Nagpatutbrush po ngayon yung alaga ko. Di tinutbrush ko po, isipin niyo po na, alam niyo po, hindi ako nakapag-control. Humihingi ako ng kapatawaran sa Ama, sapagkat sinasambit ko ng banal na Espiritu, at hindi makapagbata sa isang bata, hindi makatutungo sa kaharian. Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Tinututbrush ko po ngayon siya. Isipin niyo pong sa akin binulwak sa harapan ko, yung galing sa bibig niya, binulwak sa akin, napalo ko po, ang bilis ng kamay ko, ginanong ko chinelas, ginanong ko. Alam niyo po, ang iyak. At eto na po, nung ako'y nahimas-masa, sabi ko, Ama, patawad po. Sa akin po, bilang tao, ano po, yun po pala kasalanan din. Doon hindi ako pumasa. Sapagkat, syempre po, iyan po ay isang mga pagkakamali ng mga bilang katauhan, bilang isang kapatid na Marisa, na minsan na hindi makapagtimpi, napalo ko po ngayon, pinagalitan ngayon ako ni kapatid na Pearl. Walang problemang paluin mo, wag lang kung saan dako ng katawan, kundi sa puwet mo lang paluin, kahit masakit, paluin mo sa puwet. Doon ko po napalo sa may tuhod. Buhay mo ba, Diyos? At nang nakita ko po na nagmarka po, syempre po yun po ang magiging daan para po magkaroon ng away kami magkapatid, sapagkat iniwan lang po sa akin yun. Alam niyo po, pagkatapos sising-sisi po ako sapagkat nakita ko yung marka, ay maputi yung alaga ko. Nakita ko yung marka ng tsinelas, napalakas. At umiyak, sabi niya, masakit po, Mami, hanggang nakatulugan. Ito ko, talaga pong hiningi ko ng kapatawaran sa Ama, hanggat hindi ko nararamdaman ng oras na yun na pinatatawad ako ng Diyos, hindi ako mapalagay, hindi ako makatulog, nag-chaplet ako, lahat ginawa ko para maramdaman ko lang pinatawad ako ng Diyos. Buhay mo ba, Diyos? Totoo po yun. Sa simple at karampot mong kasalanan, pag alam mo na mayroon ka nang ibinigay sa Diyos, parang babalik ka na naman sa zero. At kapag parang pakiramdam bumabalik ka sa zero, gagawa ka na naman ngayon ng paraan kung paano mong makuha uli kung nasaan ka naroon sa oras na yon. Buhay mo ba, Diyos? Ganun po ang pagsusulit sa ating Panginoon. Lagi kang may takot na gumawa ng kasalanan. Subalit, manakanakay hindi nga maiwasan sapagkat masama nga daw po yung sabihing tao lang. Naroon yung pagkakataon na kailang gamitin ang malabakal na kamay dahil doon sa katigasan ng ulo ng bata. Alam niyo po, nung namarka na, hindi ko malaman kung anong gagawin ko at makikita ng kanyang ina. At kapag nakita ito, sigurado, either iaalis sa akin yung bata o magagalit. Amen po ba yun? Sapagkat hindi naman po nila nakita, ganun po ang magulang, panakita lang nasaktan yung anak niya, sigurado, magagalit na sa'yo. Alam niyo po, kumuha po na aksibal, kinaskas ko, sabi ni kapatid na Pearl, ayan, tapos ngayon kinakaskas mo, hindi mo nga, wala namang problema, paluin mo, ganyan-ganyan. Patawad po talaga, Ama. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po pahintulutan na mamarkahan itong paa ng batang ito. Alam niyo po, salamat sa Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi bingi, hindi bulag, hindi man siya nagsasalita, subalit siya'y gumagawa. Buhay ba, Diyos? Amen po ba yun? Doon po, unti-unting naparam. At inangkin ko po, sa pagkaparam po ng marka na yon, pinatawad na rin po ako ng ating Panginoon. Buhay ba, Diyos? Ito po, simple lang pagbabahagi na pinahayag ko po sa inyo upang doon ay magkaroon po kayo ng malalim pagninilay. Alagad mang naturingan, tao mang tagasunod, maaari din yung pong kamtin sa puso nyo na sa maliit na akala natin ay simpleng pagkakamali. Ito po ay ayaw ating Panginoon kahit simple lang. Amen po ba yun? Hanggat maaari, sabi nga niya, hanggat maaari anak, ang nasa kong masilayan sa'yo. Hindi man lahat ng mga anak ng amay gumagawa ng mabuti, ikaw man lang na pinili niya, makagawa ka ng mabuti para sa kanya. Buhay mo ba, Diyos? Kaya ito po ang pinagsusumakaitan ko, nasabi ko nga sa tuwina kay Mami Beth, kapag nag-usap mga alagad, isa lang ang iiwanan ko sa inyo. Focus, na sinambit din po yan ni Mami Beth kapag nagbabahagi siya. Kapag ang isip at puso mo ay sa Diyos, na ang pagmamahal mo sa Kanya ay siya na lang talaga sa buhay mo. Kahit ano pa ang magiging kaganapan na nasa niyang pagganap sa kaukulan na pagdalisay na alam naman niya kung ano yung kaya mo. Mga kapatid, huwag po natin siya ipagpalit. Buhay po ba, Diyos? Huwag po natin ipagpalit. Alam niyo po, siguro po masasambit niyo, ano bang mayroon niyan si kapatid na Marisa, bakit gano'n na lang siya kasaya? Opo, gano'n po ako kasaya. Bawat oras, bawat araw ng buhay ko, masaya ko.
Sapagkat kung saan ako nahihirapan, doon ko nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya sa hirap na yun, napakiramdam ko bilang tao, hindi ko maramdaman dahil alam kong may kasama ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, maging kayo rin po, hindi lang yun exclusive sa mga alagad. Hindi lang yun exclusive sa mga lingkod. Ang aming nakamtan, ang aking nakamtan, ang nakamtan ng ilan ay maaari nyo rin pong makamtan. Sapagkat ang ating Panginoon ay walang kondisyon. Amen po ba yun? Kaya nawa po, sa dakong ito, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, nasabi ko nga po, ang dami nagsasabi na pakahusay na manggagamot. Subalit hindi lang yun ang nakita ko. Nagpapagaling siya ng mga paralitiko, napapalakad niya. Ang hindi makapagsalita, nakapagsasalita. Ang mga bingi nakaririnig. Ako patay, binuhay niya. Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Patay ang aking pananampalataya, patay ang lahat sa akin, pero binuhay niya ako. At ngayon po, yun ang maisusulit ko sa Diyos, na habang pinibigyan po niya ako ng pagkakataon, Ama, nawa po'y lagi mo pong gabayan ang puso ko at isip ko na laging sayo lang. Sapagkat kung hindi ikaw ang gagabay sa puso at isip ko, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Subalit sa bawat araw na ako'y nabubuhay, patuloy kong nilalagak sa iyo ang aking kaukulan, mula ulo hanggang talampakan, upang makatupad ako ng buong katapatan at makapagsulit sa iyo ng pawang kabutihan sa abot ng aking kakayahan na binahagi mo sa aking buhay. Nawa sa oras na ito, Ama, damhin mo sa puso ko ang katapatan, mula ulo hanggang talampakan na nilalaga ko sa iyong lahat, na sa dako mong banal, kung paano ikay nakikipagtipan sa pamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, naway makatalimo akong lubos, maging ang mga kapatid ko, maging ang tagasunod, maging ang mga pasyente, upang tuwirang maranasan at maramdaman ng lahat ng nilalang na ang Diyos ay naririto sa lupa, na ang Diyos ay hindi lumilisan, na ang Diyos ay nasa tabi mo lang, na ang Diyos kailanman ay di nagpabaya. Buhay mo ba ang Diyos? Nawa mga kapatid, kung ang ating Panginoon ay kiniklaim natin na hindi tayo pinabayaan, maaaring maibigay din po natin sa Kanya na makapagbalik kahit sa pinakamakakarampot na kaparaanan. Hindi lang sa larangan ng paglilingkod, marami pong paraan. Alam niyo po, huli na lang ito sasabihin ko sa inyo, nang ako'y ginamit ng Diyos na akayin sa dakong ito at may atas, sabi ko nga po sa inyo, gumamit ng anghel ang Panginoon para sa aking anak, para sa aming buhay. Subalit anong tinura ng anghel na yon? Wala kang ibabalik sa akin ultimo sintimo na ibinigay ko sa iyo, kundi ang ibabalik mo lang ay ibahagi mo sa kapwa mo kung ano yung kaya mo upang huwag maputol kung anong pinaumusimulan ko sa iyo. Buhay mo ba ang Diyos? Yun po pala ang gusto ng ating Panginoon, upang huwag maputol. Halimbawa po, subalit ang nakalulumbay po, may mga katauhan at maraming katauhan. Kapag sila na ang nakakamit, pag tumama ako sa ganito, magbibigay ako ng tumama na, hayaw na. Buhay mo ba ang Diyos? Ayaw ng Panginoon ng ganon. Yun po pala, kahit wala ka, huwag ka muna magpera. Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos at kaya niya kanyang buhayin. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, kapatid. Nagalak po ba kayo sa bahagi ng ating kapatid? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano po ang natutunan natin sa pagbabahagi ng ating kapatid? Ang kanyang katapatan. Amen po ba? Dahil sa kanyang katapatan, nararanasan niya ang galak, kapayapaan at kapanatagan sa kanyang buhay, na anuman ang nakakamtan niya sa mga sandaling ito at sa araw-araw na kanyang pamumuhay, hindi siya nalulumbay sapagkat alam niya at mayroon siyang inaasahan na Diyos na buhay na sa tuwin ay kaagapay niya sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, tatawag po ako ng isang tagasunod upang kung paano nga ba ang binahagi ng banal na Espiritu sa kanya o ang aral ng banal na Espiritu sa kanya, kung paano niya ito ipinamamahagi sa kanyang kapwa o sa kanyang sarili, kung paano niya ito isinasabuhay. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Annie Tadeo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. O Amang Banal, purihin ang iyong pangalan. Pupuri po kami at nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya, buhay, lakas at subaybay na inyo pong ipinagkakalob sa amin sa araw-araw hanggang sa wakas ng aming mga buhay. Amen.
Nabigla ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pinagpupulit ng papasalamat sa Ama kung paanong ako'y kanyang inakay dito sa kaparaan ng karamdaman ng aking kabiyak. Hindi man po siya nagkaroon ng kagalingang physical, ngunit natamo po niya ang kagalingang spiritual. Nung pong sa dati pong buhay, lagi ko na po itong nababahagi na kami pong magkabiyak yung maraming gustong makamit, maraming gustong puntahan, maraming gustong gawin. Kumbaga, kami po yung nasa makamundo talagang daigdig na pinagpe-preparan po namin yung buhay namin sa susunod pa, sa future. Hindi po namin naisip na mas mahalaga po yung pagpe-prepare sa spiritual. Nung napunta po kami dito, yun nga po, may umaasa na ang kagalingan ay maibibigay, subalit sa hindi nga po inaasahan, hindi po nakamit yun ang aking kabiyak. Subalit, maligaya po ako sapagkat alam ko po na kung bakit kami napunta rito ay upang i-prepare po ako sa ganoong pagkakataon na nung ginawian nga po siya ng buhay. Kasi po sa dating buhay, talaga pong napakahina ko, hindi ko po kakayanin kung ano yung nawala sa aming buhay na hindi ko kakayanin. Sabi ko nga sa sarili ko, nung nawala siya, ano na yung gagawin ko dahil talagang nakadepende po kami sa kanya, ng aking pamilya. Subalit sa gabay at patnubay ng Ama, binigyan niya ako ng lakas. Kahit ako po sa sarili ko, hindi ko rin po alam kung bakit nakayanan ko yung mga obligasyon o tungkulin na dati nakaatang sa kanya. Ngayon po, nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat sa araw-araw, sa pananalangin ko, na sa bawat araw, gabayan niya kami, ituro niya sa akin kung paano ko magagampanan ng mga tungkulin na naiatang sa akin. Nararamdaman ko po na sa bawat araw, pag nanalangin ako, sabi ko, Ama, kayo na po ang bahala sa akin. Bilang sa pagkatao, talaga pong wala akong lakas, subalit alam ko po na kapag ginabayan niyo ko, ang lahat ng iyon ay aking mapagtatagumpayan. Sa ngayon po, may mga pagdadalisay na pinagdadaanan, subalit alam ko ang lahat ng iyon ay paraan lamang ng Ama upang manatili akong umaasa sa Kanya at ayaw niya akong mawalay sa Kanya. Nararamdaman ko po iyon sapagkat sa bawat araw may mga pagdadalisay at pagsubok, subalit alam ko po sa gabay at patnubay niya, iyon ay aking mapagtatagumpayan. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Salamat po, mahal na kapatid. Ano po ang napulot nating aral sa ating kapatid? Kung ano ang natutunan niya sa dakong ito sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay ang katatagan. Iyon ang kanyang nakuha o natutunan sa dakong ito, ang katatagan. Sa bawat pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, hindi siya natitigatig sapagkat alam niya at may tinanggap siya na Diyos na buhay na sa dakong ito ay umaagapay sa buo niyang buhay. Palakpakan po natin ang buong buhay na Diyos. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sapagkat ang banal na espiritu ay mangungusap sa bawat isa sa atin, anuman ang agam-agam sa bawat puso natin, anuman ang karaingan natin, matiin natin idulog sa ating Panginoon at asahan po nyo 100% paglabas nyo sa dakong ito, ang kasagutan ay daratal sa inyo. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan po natin siya. Ngayon po mga kapatid, magsitayo po tayo